Isa sa pinakamasakit o mabigat na maaaring mangyari o maranasan ng isang tao ay ang mawalan o di kaya'y masaksihan ang labis na paghihirap ng kanyang mahal sa buhay habang nilalabanan nito ang kanyang kamatayan. Napakabigat na responsibilidad kung ipatong sa iyong mga kamay ang pagpapatuloy o katapusan ng buhay ng iyong mahal sa buhay. Kahit sabihin pa nila na wala na itong pag-asa, tanging mga gamot at mga aparato na lamang ang dahilan kung bakit ito nabubuhay. Napakahirap pa ring pagdesisyonan kung kailangan nang tapusin ang pagdurusa o paghihirap nito. Diyan na pumapasok ang salitang euthanasia or mercy killing. Alam niyo po ba ang euthanasia? Ang euthanasia ay isang paraan ng mas kilala natin sa tawag na mercy killing or pagkuha sa buhay ng isang tao. Ano ang magiging resulta o magiging komplikasyon nito sa simbahan kung sakaling ito ay gawing legal sa ating bansa? Well, kung magiging legal ang euthanasia dito sa ating bansa, ito ay pagsisimulan ng mas malalim pang hindi pagkakaunawaan ng simbahan at ng gobyerno na maaari magdulot sa pagkakabahabahagi ng bansa. May karapatan po ba tayo mag-desisyon para sa sarili natin? On a personal point of view, pagdating sa pagdesisyon sa sarili nating buhay, kung ang pagdedesisyonan is yung magiging takbo ng buhay natin, yes, meron tayong karapatan. Pero kung when it comes sa pagdedesisyon, kung para tapusin or itigil na yung ating buhay, wala tayong karapatan. Sa inyong palagay, bilang isang taong simbahan, sangayon po ba kayo sa wali nito? Pagdating sa euthanasia, ang simbahan ay malinaw sa pahayag na hindi pabor sa euthanasia dahil ito ay hindi tugma sa katuruan ng simbahan tungkol sa buhay. Naluwas po ba ang bagay nito sa batas ng simbahan? Not necessarily sa batas ng simbahan, pero sa katuruan ng simbahan. Malinaw ang pahayag ng simbahan na ang bawat tao ay may karapatan na mabuhay sa mundong ito at binigay ng Diyos ang buhay na iyan upang ating gamitin sa mabuti at di lang pabayaan kundi linangin or pag-ibayuhin. Sa katingin ninyo, sa inyong sariling pananaw, bakit hindi ito legal sa ating bansa? Bilang isang bansang Romano-Katoliko or mas lamang ang mga Romano-Katoliko, parte na rin ng naging kultura ng bansa ang pagsunod sa aral at turo ng simbahan. Bakit po ito hindi karapat-dapat na magdesisyon ng isang individual para sa sarili ng itong kamatayan? Katulad nga ng sinabi ko kanina na ang simbahan ay malinaw at firm sa pahayag na ang buhay ng tao ay mahalaga, ito ay bigay ng Diyos at Diyos lamang din ang makakapagsabi kung kailan niya ito pupunin. Sa paanong paraan maaapektuhan ng euthanasia ang paniniwala ko sa Diyos? Siguro hindi naman magiging malaking epekto ang euthanasia lalo na sa ating bansa kasi unang-una hindi ito legal at hindi naman ito sinasagawa sa ating bansa. Meron po bang pagkakataon na naging bukas ang Katoliko sa pagkikil ng sariling buhay ng tao? Kung sa ating bansa, never pa akong nakarinig or nakabalita ng pagsasagawa ng euthanasia dahil na malaki at malalim ang paniniwala at ang pananampalataya ng mga Pilipino. Sa hirap ng buhay na nararanasan ng bawat isa, hindi makakailang mapuno at bumaksak ang ating mga sarili sa lupa.
ang hirap ng paghanap ng mapagkakakitaan at mapangkakain sa araw-araw, sakit ng bawat sandaling nasayang sa panluloko ng minamahal, mga sakit, karamdaman at paghihirap ay hindi malulunasan ng magdamag na pag-iyak at pagluha. Sa ganitong oras ng kalungkutan, makakaramdam tayo ng pag-iisa, pagkamiserable at depresyon. Ang depresyon ay isang common at seryosong sakit sa mentalidad na nakakaapekto sa pakiramdam, pag-iisip at sa paraan ng pag-akto dito. Sa Pilipinas, sa taong 2012 hanggang 2016, may 237 na kaso ng suicide sa mga taong pagitan ng 10 to 14. Sa buong mundo, may 1 milyong kaso ng suicide taon-taon. Ang sikat na chef at TV host na si Anthony Bourdain, fashion designer na si Kate Spade at ang kapatid ni Nadine Lustre na si Isaiah Lustre ay iilan lang sa mga kilalang personalidad na gumanap sa bagay na ito. Kapag sinabi naman natin is a physician assisted suicide, ito naman ay pagbibigay ng mga gamot or lethal means na available sa pasyente. Pero ang pasyente ang mag-decide kailan niya gagamitin niya kung gusto niya. Some myths regarding to suicide. What are some Myths. myths? Yung mga paniniwala ukol sa suicide. Yan yung sinasabi ko, dapat sabihin sa akin. Sige. Ano ba yung mga iniisip natin na kaisipan tungkol sa suicide? Madalas sinasabi ng iba, ito ay dahil sila ay nadidepress, maaaring sila ay may kaguluhan sa kanilang isip, at maaaring it is a hereditary thing or namana na mahina ang foundation ng kalooban kaya tuloy nag-suicide yung ibang tao. Why do people commit suicide? Why do people commit suicide? Hindi pa si Katrina Katrio bigla ng mga tanong niyo. O sige. Sa aking pagkakaalam, maraming kadahilanan na isang tao ay maaaring mag-commit ng suicide. Una siya pero yung depression na tinatawag. Ibig sabihin na ang tao ay sobrang lungkot at hindi niya na kayang malabanan ang kanyang nararamdaman. Maaaring iba ay mayroon namang tinatawag na parang kakulangan sa isip na hindi nila natatanggap ang ilang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. At yung iba siguro baka merong mga ibang peer pressure ang nanggagaling sa labas na hindi nila nami-meet yung tawag dito, yung sinasabing standards ng ibang tao. Kaya they fall short, kaya minsan pipitin nila ang kanilang buhay. Next po is, why do people consider physician-assisted suicide? Why do certain people consider physician? physician-assisted suicide? Okay, sa pagkakasabi ko kanina, pag sinabi natin physician-assisted suicide, hindi ko alam kung tama yung term mo, yung parang yung nangyari kay Michael Jackson. Kilala si Michael Jackson. Binigyang laya ng kanyang doktor na magkaroon ng set of gamot, which is propofol. Si Michael Jackson na nasa kanyang tabi ang mga gamot. Di ba? Pag sinabi natin physician-assisted, maring wala siya doon at the time na kinumit ang suicide dahil binigyan niyang laya ang pasyenteng gamitin yung mga gamot at the time na gusto niya. Yun yun. Kumbaga, siguro meron silang mga, yun nga sinasabi sa inyo, meron silang mga maaring depression, meron silang mga problema na hindi nila kakayanin, maaring hinihingi nila sa doktor na gawin available yun. At hindi natin alam kung talagang willing na binigay ng doktor yon or talagang nagmalabis yung pasyente na gagamit ng ganun. Yeah. Maaaring siguro to end things. Is physician-assisted suicide a moral option? I think so.
I think so. Kasi, pag sinabi nating moral option, depende yun doon sa paniniwala ng doktor kung siya ay willing na magbibigay sa pasyente ng mga pwedeng gamot na gamitin ng pasyente na hindi niya nababantayan, di ba? Na gamitin yung mga gamot na yon sa naisin niyang panahon. What is euthanasia? Okay, pag sinabi natin euthanasia, the doctor is actively doing yung mismong pagbigay ng gamot sa pasyente. Nagigets yung pagkakaiba. Pag sinabi natin physician-assisted, maaaring iniwan, binigyan laya ang mga pasyente yung gamitin yung gamot na iniwan sa iyo. Samantalang ang euthanasia is the doctor himself is doing the act of giving the medications para i-end ang life ng isang pasyente. Meron po kami tatanong ng mga bagay ukol sa euthanasia. Okay, no problem. Okay po. Bakit hindi po ito legal sa Pilipinas? Number one, euthanasia is not legal, hindi siya legal, simply because walang batas legalizing euthanasia. You know, under the law kasi, sabi nga ng Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Simply means that everybody has the right to live. Ang question kasi about euthanasia is, if there's the right to live, is there the right to die? These are very important matters to look into when you discuss euthanasia. Do you know where does the name euthanasia came from? Greek word. It's a Greek word for what? What are the two words? Happy death. Happy death or good death. You is good. Thanatos is death. So it means euthanasia is a good death. Is there's such a thing as good death? Yun yung question kasi of when is a suicide good, diba? Kasi suicide itself is not right. Kaya lang nabablur yung line between euthanasia and suicide. That's why there is no law at this point allowing euthanasia in the Philippines. That's why it's still illegal. Kung gagawing legal ito sa Pilipinas, ang euthanasia, ano ang mga konsiderasyon na gagawin bago ito may satupad? Maraming factors that has to be considered before euthanasia can be passed into law. If you will look, if you can research, there's already a bill submitted, Senate bill hindi ko nalimutan ko yung number, Senate bill submitted by the late Senator Miriam Defensor Santiago. She was the first senator who filed a Senate bill for euthanasia. So, problema, since it's still a bill, or it was a bill at that point, it never became a law. But, is it possible na magkaroon ng batas? Yes, if people will pursue, if the senators or the congressmen will pursue, because they are the ones delegated with power to create laws na makakatulong sa mga citizens ng Pilipinas, then, posible magkaroon ng batas. But what are those, di ba, yung tanong mo is, ano yung mga konsiderasyon? Number one is the rules or grounds for euthanasia. Euthanasia should always be considered for people who are suffering from incurable disease. Kung saan pwede sila mag-suffer ng pain kasi in some countries where euthanasia is allowed, if I'm not mistaken, Switzerland allows euthanasia. They have a rule there on how it's what we call PAS, or the physician-assisted suicide. There are guidelines para tanggapin nila yung patient to be assisted. Some guidelines that I remember, I saw a movie about this and I still remember yung mga guidelines na nabanggit dito. Is number one, yung mismong tao ang magre-request nung
PAS o yung physician-assisted suicide. Number 2, he be given time to think about it. So, pwede niya pang bawiin at any point. There's a certain weeks. Then after that, the second request, hours, pwede pa niyang baguhin, or days, pwede niya pang baguhin. Number 3, kailangan i-recognize muna ng at least 2 physicians that the disease is incurable and that he is suffering from it for whatever reason, or maybe for pain, psychologically, ganyan. And number 4, he knows what he was doing in asking for the assistance. And number 5, if I'm not mistaken, he should be able to administer upon himself yung mga medicines na gagamitin for the physician-assisted suicide. Meaning, hindi siya i-inject, hindi lang siya i-injectan, may iinumin siya, na siya mismo ang iinom. Meaning, it is his free will. We're discussing free will eh. It's knowing what is right and what's wrong and then deciding for yourself what to do. So that's what, siguro hindi ako concrete doon, but those are some of the guidelines that I remember with PAS or physician-assisted suicide. So if you have a law here, the same strict requirements or compliance must also be met. Hindi naman pwede na porket meron ng psychological issues, ito na yung choice na gagamitin. So the guidelines must be very strict. Like I said also, ang nagiging problem natin with creation of laws for this kind of issues is that we are a Catholic country. Yung Catholicism, yung simbahan, yung church, will always want to have a say with regards laws being passed that will affect the life of a person. Kasi nga, alam naman natin, life is very precious. This is a very, sabi nga na, YOLO, you only live once. So, isa lang ang buhay mo. And the church, I mean, you're from Catholic school eh. Hindi mga Catholic school, but you have religion, diba? You're being taught that ang buhay niya is precious. So, it is, yes. Ang problema, ang teaching sa simbahan, suicide is wrong. So, anytime you take your life, whether you're just emotionally baggage or may suicidal tendencies ka lang, may psychological issue ka, o meron kang sakit na uncurable, you just want to relieve yourself of the pain, for the church, it is one and the same. Hindi nila nilalagyan ng linya kung ano yung suicide at ano yung euthanasia. That's why they will be always against it. There was actually isang issue to sa simbahan na meron nagpakamatay, nag-request yung magulang na i-bless ng pare. Bless ng pare. Kasi pag nagpakamatay ka, hindi ka pwedeng dalhin sa simbahan eh. You will not be blessed in the church kasi bawal nga sa kanila yun. But doon sa simbahan doon sa bahay kung saan nandun yung patay, yung bless ng pare, nagalit pa yung pare at pinagalitan yung mga na hindi raw makakarating sa heaven yung bata dahil nagpakamatay. So that's how close-minded they are with suicide. So whatever bill or law na pwedeng gawin ng ating Congress, we have to expect that there will be people opposing it. That's why up to this point, wala pa rin tayong batas about euthanasia. It's the same about divorce. In the whole world, only 2 countries have no divorce, Philippines and the Holy See. O you know naman, ang Vatican is a country, hindi yan part ng Rome lang. Vatican is a country. So dalawa na lang ang walang divorce. It's the Vatican and the Philippines. And why is there no divorce in the Philippines? It's because the church is opposing divorce in our country. So, the same way that they're trying to oppose any case or any law with regards euthanasia. So, assisted suicide is wherein you assist a person or a patient with terminal illness, or let's say, ano ba example ng terminal illness? Let's say, cancer, na pag pwede mo na siyang bigyan ng
actually usually gamot ito eh, na makaka-end ng buhay niya. Yun. Regarding suicide is that not all people who commit suicide are depressed. So yun. Next question is, why do people commit suicide? So there are many causes na pwedeng, or there are many factors na pwedeng mag-commit ang patient ng suicide. So una, syempre yung ating alam or yung alam ng nakararami, yung depression. Kasi sobrang lungkot nila, wala na silang pag-asa sa buhay, feeling nila wala silang silbi, so they commit suicide. Pero, meron din tayong mga suicidal patients na yung may schizophrenia na tinatawag. So, ano ba yun? Bakit ba sila nagko-commit ng suicide? Dahil, meron silang mga boses na naririnig, pwedeng yung mga boses na yun, inutos sa kanila na o magpakamatay ka na lang. So yun, pwedeng ganon. So hindi siya depressed, schizophrenic siya. Pwedeng bipolar. Pwede rin yung bipolar dahil poor impulse control. Ano ba yung impulse control? Hindi niya makontrol yung sarili niya. Gusto niya or pwede rin borderline personality disorder. Yung borderline personality disorder, meron din siya mga parasuicidal actions. So, yun yung mga reason kung bakit nagko-commit ng suicide yung mga tao. Cluster suicide and group suicide. Siguro itong cluster and group suicide is, let's say yung cluster suicide, maaring ito ay sa certain population, sa certain group, sa certain age, yun yung cluster. Pag group, kahit anong age, let's say, buong pamilya pwedeng mag-suicide. That's group suicide. Yung cluster does not necessarily, dapat same age, let's say, same gender, yun ang cluster suicide. Siguro, yung they consider, some people, they consider physician-assisted suicide is because nahihirapan lang sila doon sa nararamdaman nga nila. Kasi nga, di ba, yung assisted suicide is kaya they want to do that because they are terminally ill, kumaga wala ng kalunasan yung mga sakit nila. No. Unang-una, wala pa akong narinig. For me it's not a moral option. Kasi nga, number one na sa Hippocratic Oath is we have to tulungan yung pasyente sa abot ng makakaya ng doktor. Pero in the Hippocratic Oath, killing a patient is not one of them. Euthanasia naman is it's assisted suicide. Actually, euthanasia is assisted suicide. So yung voluntary euthanasia is wherein the patient himself voluntarily consents to the euthanasia or to the assisted suicide. While involuntary suicide is wherein a caregiver, a parent, or a wife is the one who consents to it. Ibig sabihin, yung pasyente, hindi siya ang nagko-consent doon. Ang non-voluntary euthanasia is wherein
parang pinilit mo na mag-euthanasia yung pasyente. Pero, ayan, sasagutin ko na rin itong, is euthanasia ang moral option? So, for me, personally, it is not a moral option. Kasi, unang-una, hindi siya legal sa Pilipinas. So, euthanasia is not legal. So, yung suicide, syempre, very common siya. Yung suicide among children or among adolescent, among teenager, very common siya. Like, let's say, may isang news kahapon. So, today is January 17. So, may isang news kahapon na may isang musician na Pilipino na tumalon sa building. So, that's suicide. Physician-assisted suicide and euthanasia is not common in the Philippines kasi nga hindi siya legal sa Pilipinas. Oo, aware ako sa euthanasia. Oo, mercy killing. Aware naman ako. Hindi kasi Katoliko ako and parang yung mercy killing is para na rin siyang abortion, kumbaga, kaya hindi ako payag na maging legal siya. Ako, oo, kasi para sa ibang tao kasi yun na lang yung way para matapos na yung paghihirap. So parang nonsense kasi pag pinatagal pa kasi yung iba gusto rin naman na gawin yun. So I think mas makakatulong siya sa mga tao. Thank you po. Hindi. Siguro maraming against doon. Pero kasi if it's about depression na nga or something about suicide, pwede pa kasi siyang maagapan. And masyado kasi family-oriented yung mga Pilipino. Cancer, malalang disabilidad at iba pang uri ng mga sakit na wala ng lunas. Ginhawa at sarap ng buhay ang kapalit ng mga bagay na ito. Lakas ng loob, determinasyon at katatagan ay mapapalitan ng depresyon, kalungkutan at pagkawalan ng pag-asa. Mga oras na masasayang, mga sandaling mawawala, mga ngiting maglalaho ang magiging dulot sa kanila. Ang buhay ay sadyang magulo. Mula nang tayo ay ipinanganak hanggang sa tayo ay mamatay. Tayo ay binahiyaan ng mga bagay na ang iba ay wala. Tayo ay namumuhay ng tahimik at ginhawa, samantalang ang iba ay mahirap at masakit. Araw-araw tayong nakakapagpahinga at nagagawa ang ating mga kagustuhan, ngunit may mga taong araw-araw na walang tigil na nakikipaglaban at hindi na makapagpahinga. Dapat tayong maging magpasalamat sa ating mga katangian na nagagamit ng ayon sa ating kagustuhan. Naniniwala pa rin kami sa karapatan ng pagpapasya sa sarili. Hindi namin hiniling na maging matanda. Ngunit sa aming pagnanais na mapanatili ang pagpipigil sa sarili, isang trahedya at malungkot na hangarin kung minsan ay nalilimutan na natin ang iba. Ngayon ay nauunawaan na namin na walang namamatay ng nag-iisa, na laging may mga naiiwan tayong mahal sa buhay na kailangang harapin iyon at nagbibigay sa amin ng moral na obligasyon na mabuhay. Ang pagkamatay ay isang beses sa isang katotohanan ng buhay at malalim na misteryo. Ito ay hindi katanggap-tanggap na ang paghihirap at kamatayan ay maaaring maging madali, bagamat ang ilang mga sakit ay mas nagdudulot ng mahirap na pagkamatay kaysa sa iba.